Sa pinakasulok ng isang malayong baryo na naliligid ng makakapal na punong kahoy, may isang matandang lalaki na matagal nang kinikilala bilang tagapagpagaling, si Mang Elias, ang albularyo ng San Roque. Tahimik ang kanyang pamumuhay. Sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at nipa, namumuhay siya kasama ng kanyang mga alagang hayop, 3 manok, 1 tandang, at isang matandang aso na ang pangalan ay Bantay. Araw-araw, dinadayo siya ng mga taga-baryo upang magpahilot, humingi ng agimat, o magpakonsulta kung may sakit ang anak. Hindi siya nag-aalok ng gamot, kundi ng dasal, bulong, at likas na sangkap mula sa kabubatan. Sabi nga ng matatanda, mas mabisa pa raw ang kanyang gamot kaysa sa ospital sa bayan. Pero sa kabila ng katahimikang iyon, may mga bulong-bulungan. Na si Mang Elias ay hindi ordinaryong tao. May nagsasabing isa raw siyang tagapagbantay ng hangganan ng liwanag at dilim. Na noong bata pa siya, nakita siyang nakikipag-usap sa isang nilalang na may pakpak sa gitna ng gabi. Hindi na lang iyon pinapansin ng marami, dahil ang mahalaga, siya ang tanging pag-asa nila laban sa mga sakit, sumpa, at masasamang espiritu. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halamang gamot sa kanyang hardin, napansin niyang nanlilimahid ang hangin. May kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok. Napatingin siya sa langit, wala namang ulap, pero parang may anino na dumaan sa araw. Kumulo ang tiyan niya, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kutob. Alam niyang may paparating. At hindi ito basta-basta. Pagbalik niya sa loob ng bahay, agad niyang binuksan ang isang kahon sa ilalim ng altar. Naroon ang kanyang mga mutya, mga batong nagbibigay proteksyon laban sa dilim. Isa-isa niya itong tinapik, sabay sabing, panibagong gabi ng pagsubok. Sana'y hindi ito gaya ng dati. Kinagabihan, habang siya ay nag-aalay ng insenso sa altar, may kumatok sa kanyang pinto. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Kakaiba ang pagkatok, tila may bumubulong sa hangin. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilya ang tumambad sa kanya. Lalaki, babae, at 2 batang tahimik lang na nakatingin sa kanya. Basa sila ng ulan, kahit wala namang ulan. Nanlalamig, nanginginig at may takot sa kanilang mga mata. Kayo po ba si Mang Elias? Tanong ng lalaking ama, mahinahon pero may bahid ng desperasyon ang tinig. Ako nga. Ano ang kailangan nyo? Sagot ni Mang Elias habang pinapasilip ang liwanag ng lampara sa kanilang mga mukha. Kami po ay galing sa malayong bayan. Wala na po kaming matutuluyan. Pwede po ba kaming makisilong kahit pansamantala lang? Nanahimik si Mang Elias. Ramdam niya ang bigat ng enerhiyang dala ng pamilya. May kakaiba sa kanila, hindi ito nakikita ng mata, pero nadarama ng kaluluwa. Nanginginig ang alaga niyang si Bantay, tahimik na nakatago sa ilalim ng mesa. Hindi ito normal. Pero sa kabila ng kutob, nanaig ang kanyang pagiging tao. Isa siyang albularyo at tungkulin niyang tumulong, kahit pa ang humihingi ng tulong ay hindi ganap na tao. Maaari kayong manatili sa kubo sa likod ng aking bahay. Doon kayo makakapagpahinga. Nagpasalamat ang lalaki. Ang kanyang asawa'y tumango lang, at ang 2 bata ay agad na tumungo sa kubo, halos hindi lumalakad, tila dumadausdos lang sa lupa. Pagsapit ng hating gabi, hindi nakatulog si Mang Elias. Umuugong ang kanyang tainga. Naririnig niya ang mga bulong ng kagubatan, ang sigaw ng mga uwak, ang hagikik ng mga hindi nakikita. Lumapit siya sa bintana at sinipat ang kubo. Wala namang ilaw pero may aninong gumagalaw sa loob. Aninong tila may pakpak. Napapikit si Mang Elias. Dinukot ang kanyang mutya at idinikit ito sa kanyang dibdib. Kung ako'y susubukin muli, handa ako.
Pero kung sila'y tumatakas sa dilim, hindi ko sila hahayaang tuluyang lamunin ito. At sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang isang tanong na hindi niya agad masagot. Nagpapahinga lang ba sila o nagtatago mula sa mas masahol pa sa kanila? Kinabukasan, tila wala namang kakaiba sa paligid. Sumisikat ang araw, naglalaba ang mga kapitbahay ni Mang Elias sa poso, at ang mga bata ay masayang naglalaro sa tabing ilog. Ngunit sa bakuran ng albularyo, may katahimikang hindi karaniwan. Parang huminto ang oras sa kanyang bakuran, ni wala kang maririnig na huni ng ibon o kahol ni bantay. Sa likod ng bahay, nakatayo ang lumang kubo, iyon ang tinutuluyan ng pamilya. Tahimik lang sila roon. Hindi lumalabas. Hindi nakikisalamuha. Tuwing mag-aalok si Mang Elias ng pagkain, may bata lamang nalalabas para kunin ito. Wala ni isang salita. Sa ikatlong araw, doon na nagsimulang magduda ang matanda. Tila ba may itinatago ang pamilya? Hindi ito simpleng gutom o pagod. May kung anong madilim na aninong bumabalot sa kanilang presensya. Nang minsang subukan ni Mang Elias na makipag-usap sa ina ng pamilya, isang bagay ang napansin niya, wala itong anino. Ang araw ay matindi, tumatama sa balikat ng babae, ngunit wala sa lupa ang kanyang anino. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi siya nagpahalata, ngunit agad siyang kumuha ng isang maliit na bote ng langis ng niyog na may halong dahon ng banahaw. Patagong pinahid ito sa kanyang noo habang nakatalikod ang babae. At doon niya nakita ang tunay na anyo nito. Sa salamin ng bote, nagbago ang anyo ng ina. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, ang mga matay naging kasing itim ng gabi. Nakalawit ang dila, at ang mga kuko'y mahaba at matulis. Aswang. Ngunit hindi ito nagpakita ng galit. Sa halip, tahimik itong bumalik sa loob ng kubo, at hindi na muling lumabas. Kinagabihan, muling narinig ni Mang Elias ang mga bulong. Sa kagubatan, may naglalakad. Mabibilis, malalakas na yabag, pero hindi sa lupa, sa bubong. Tila binabantayan ang kubo mula sa itaas ng bahay. At sa loob naman ng bahay niya, tahimik lang si Bantay, nakasilong sa ilalim ng altar, nanginginig, tila alam niyang may paparating na panganib. Ika-4 na gabi. Lumapit ang ama ng pamilya kay Mang Elias. Albularyo, alam naming alam mo na. Hindi na nagkunwari si Mang Elias. Tahimik lang siyang tumango. Hindi kami narito para manakit. Kami tumatakas mula sa mas masahol pa sa amin. Mas masahol pa sa aswang, tanong ni Mang Elias. May mga nilalang na kahit kami kinatatakutan. At alam nila kung nasaan kami ngayon, isinalaysay ng lalaki ang kanilang kwento. Sila raw ay dating bahagi ng isang pangkat ng mga nilalang ng dilim, isang samahan ng mga aswang, tikbalang, manananggal, at iba pang inkanto. Ngunit nagbago ang kanyang paniniwala nang masaksihan niya ang pagpatay sa isang inosenteng bata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng konsensya. Simula noon, nilabanan niya ang kagustuhang kumain ng laman. Tinuruan niya ang kanyang pamilya na mamuhay sa dilim, pero huwag manakit. Sa halip na dugo, natuto silang kumain ng hayop, o kaya'y kumuha lamang ng lakas mula sa mga dahon at ugat. Ngunit nang malaman ito ng kanilang pangkat, tinawag silang mga traidor at pinag-initan. Kaya sila tumatakas. Paulit-ulit. Bayan sa bayan. Gubat sa gubat. Hanggang makarating sila sa San Roque sa bakuran ng albularyo. Tahimik lang si Mang Elias. Hindi siya agad nagsalita. Tinitimbang niya kung totoo ang bawat salitang binitiwan ng ama. Ngunit may isang bagay siyang alam, hindi nagsisinungaling ang enerhiya.
At ang nararamdaman niya sa pamilya ay hindi kasamaan kundi takot, pagod, at isang hiling ng kapayapaan. Makikinig ako, ani Mang Elias. Pero kailangan ko ng katibayan. Bukas ng gabi, sagot ng lalaki, ipapakita ko sa iyo ang dahilan kung bakit kami tumatakbo. Dumaan ang gabi na walang imik. Ngunit habang natutulog si Mang Elias, napanaginipan niya ang isang bata, duguan, humihingi ng saklolo. Tapos, nakita niya ang isang aninong may pakpak, may mahabang leeg at matang pula, tumatawa sa ibabaw ng puno ng balete. Pagmulat niya, may dumapo sa kanyang bubong. Dumating na sila. Mula sa sandaling iyon, ang pagdapo ng nilalang sa bubong, nagsimula nang magbago ang paligid. Hindi lang sa bahay ni Mang Elias, kundi sa buong baryo ng San Roque. May kakaibang simoy ng hangin. Malamig kahit tanghali. Tahimik ang gabi, pero ramdam mo ang ingay ng kung anong hindi mo makita. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Ikalimang gabi, nagising si Mang Elias sa iyak ng isa sa kanyang mga alagang manok. Paglabas niya sa kulungan, isa sa mga ito ay wala na. Sa halip, may naiwan na mga balahibo at bakas ng kuko sa lupa, mahaba, matalim, at hindi galing sa hayop. Alam niya agad may dumaan na nilalang ng gabi. Bumalik siya sa loob at sinindihan ang itim na kandila sa tabi ng kanyang altar. Isa itong sinaunang ritual na ginagawa lamang kung may nararamdamang espiritu o engkanto. Habang bumubuga ng usok ang kandila, may anyong lumitaw sa anino ng dingding, isang nilalang na may pakpak, mahaba ang dila, at naglalaway. Hindi pa man siya nakakausal ng dasal, biglang pumutok ang bumbilya. Nabalot ng kadiliman ang buong bahay. Kasabay nito, may kumalabog sa bubong. Tiningnan niya ang kanyang alaga, si Bantay, na dating matapang at maliksi, ngayoy nakayuko, tahimik, at tila nagdadasal. Kinabukasan, lumapit sa kanya ang isang kapitbahay. Mang Elias, nawawala si Carding, yung anak ni Aling Linda. Kagabi pa raw di umuwi. Isa pang senyales. Isa pang biktima. Isa pang patunay. Maya-maya, sumunod ang isa pang babae. Yung baka namin, nakita naming wala na ang laman loob. Buhay pa, pero parang hinigop. At doon na nagtipon-tipon ang mga taga-baryo. Lahat ay takot, nag-aalala. Lahat ay lumalapit kay Mang Elias, humihingi ng proteksyon, ng sagot, ng milagro. Pero hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Paano niya ipapaliwanag na ang mga aswang na minsang kinatatakutan nila ay siyang nakikitira sa kanyang bakuran? At paano niya sasabihin na may paparating pa mas malala, mas matindi at mas malupit? Sa loob ng kanyang bahay, inilabas ni Mang Elias ang libro ng karunungan, isang lumang aklat na minana pa raw niya sa kanyang lolo, na isa ring albularyo. Binuklat niya ang pahina tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. At doon niya nakita ang mga pangalan, sigbin, sumisipsip ng dugo sa anino. Wakwak, nilalang na may pakpak na ang pakpak ay parang sinisidla ng demonyo. Dila-dila, aswang na mahaba ang dila, kaya nitong abutin ang laman loob sa pagitan ng mga tabla ng sahig. At ang pinakakakaiba sa lahat, lilim, isang uri ng nilalang na hindi mo basta makikita, kundi mararamdaman mo lang. Wala itong anyo, pero kaya nitong pasukin ang utak ng tao at sirain ito. Biglang kumatok ang ama ng pamilyang nakisilong. Nararamdaman mo na rin, di ba? Tumango si Mang Elias. Dumarating na sila. Pero hindi sila dumarating para sa amin lang, kundi para sa'yo. Napakunot ang noo ni Mang Elias. Ako? Ikaw ang huling bantay sa lugar na ito. Bago nila tuluyang lamunin ang baryo, kailangang tanggalin ka muna. Ikaw ang huling hadlang nila.
Sa puntong iyon, biglang umiyak ang isa sa mga batang kasama ng pamilyang aswang. Ngunit hindi ito ordinaryong iyak. Isa itong huni ng panaghoy. Matinis, matagal, at sumasabay sa alon ng hangin. Paglingon nila, nakita nilang umaapoy na ang isa sa mga puno sa likod ng bahay. Ngunit ang apoy ay hindi pula kundi itim. Sa gitna ng usok, may aninong unti-unting lumalapit. Isang nilalang na nakatayo sa loob ng anino. Wala itong mukha. Wala itong laman. Ngunit naroroon ito. Isa itong nilalang mula sa kadiliman, naglalakad papalapit hindi sa bahay ni Mang Elias, kundi sa kubo ng pamilya ng mga aswang. Nakita na nila kami, ani ng ama. Hindi na kami makakatakas pa. At doon, naunawaan na ni Mang Elias ang buong larawan. Ang pamilya ng mga aswang ay hindi kasamaan sa kanilang baryo. Sila ang huling piraso ng konsensya sa mundo ng kadiliman. Kaya gustong kunin ng nililim at iba pang nilalang ng dilim para tuluyan ng mawala ang liwanag, kahit kaunti lang. Kung ganon, ani ni Mang Elias, hindi ako papayag. Panahon na para gumising muli ang tunay na albularyo. Kinuha niya ang kanyang mga agimat, mutya, dasal, at lumang sibat na inukit ng mga sinaunang albularyo. Muling sinindihan ang itim na kandila, hindi para magtago, kundi para labanan. Ang pagtukla sa tunay na pagkatao ng pamilya matapos ang gabi ng panindig balahibong pangyayari, hindi na muling sumikat ang araw ng buong liwanag sa baryo ng San Roque. Kahit tanghaling tapat, parang may aninong nakabalot sa buong paligid, palatandaan ng presensyang patuloy na lumalapit. Ngunit sa gitna ng takot at pangamba, si Mang Elias ay abala sa paghahanda. May nilalatag siyang mga anting-anting, agimat, at dasal sa bawat sulok ng kanyang bahay. Gumuhit siya ng mga lumang simbolo sa lupa, gamit ang durog na putik ng sagradong ilog na matagal nang pinaniniwalaang mabisang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Habang ginagawa niya ito, palihim siyang pinagmamasdan ang pamilya ng mga aswang na pansamantalang nakisilong sa kanyang bakuran. May mga bagay siyang napapansin, hindi normal, ngunit hindi rin masama. Halimbawa, ang batang lalaki ay marunong humuni ng mga ibon gamit lang ang hininga, at ang batang babae ay kayang palamigin ang isang basong tubig gamit ang kanyang palad. Mga kakayahang hindi likas sa tao, pero hindi rin ginamit para manakit. Minsang nag-alay siya ng tinapay, nakita niya ang ina na dumadasal bago kumain. Hindi niya maintindihan ang wika, parang sinaunang panambitan ng mga diwata, ngunit naramdaman niya ang sinseridad. At isang gabi, habang nagbabantay siya sa gilid ng kubo, nilapitan siya ng ama ng pamilya. May dala itong isang maliit na kahon at inabot kay Mang Elias. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo, anito, mahina ang tinig ngunit buo ang loob. Binuksan ni Mang Elias ang kahon, naroon ang mga lumang larawan, mga sulat sa sinaunang wika, at isang agimat na hugis puso, gawa sa ginto at itim na bato. Hindi kami basta aswang, sabi ng lalaki. Kami ang tinatawag sa aming lahi na bantay liwanag. Mga nilalang na isinumpa noon pa man, ngunit piniling lumaban sa dilim. Ikinuwento ng lalaki ang lihim ng kanilang pamilya, isang sagradong lahi ng mga dating nilalang ng dilim na tumalikod sa kasamaan. Sa halip na kumain ng laman, tinuruan silang kontrolin ang kanilang kagutuman at gamitin ang lakas para protektahan ang balanse sa pagitan ng mga mundo. Sila ang naghahati sa kadiliman at kaliwanagan, ang Grey Guardians, ng mundo ng mga engkanto. Kami ay aswang sa paningin ng tao. Ngunit sa mundo ng mga nilalang, kami ang traidor. Ang mga dapat alisin. Ipinakita rin ng lalaki ang kanyang totoong anyo, hindi ito nakakatakot gaya ng mga kwento. Ang kanyang balat ay kulay abo,
ang kanyang matay mapusyaw ngunit malungkot. Para siyang nilalang na nabubuhay sa gitna ng dalawang mundo, at parehong mundo'y ayaw sa kanya. Ang dahilan kung bakit kami tumatakbo ay hindi dahil kami ang halimaw kundi dahil kami ang huling piraso ng kabutihang natitira sa isang lahing nilamon na ng dilim. Napayuko si Mang Elias. Hindi niya inaasahang makikita niya ang araw na makakaharap siya ng isang nilalang na pinaniniwalaang masama at mararamdaman niya ang kagandahan ng puso nito. Bakit ako? Tanong ni Mang Elias. Bakit kayo dumiretso sa bahay ko? Dahil ikaw lang ang may kakayahang pumili. Sa mata ng dilim, ikaw ang huling tagapagsalita. Kapag pinili mo kaming kampihan, magkakaroon pa ng pag-asa. Tahimik si Mang Elias. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga boses ng mga tao sa baryo, ang mga paniniwala, ang takot. Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang puso, at ng kanyang pananampalataya sa kabutihang nananatili sa kahit sinong nilalang, tao man o halimaw. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, inilabas niya ang kanyang maliit na kampana. Ginamit lamang ito minsan noong kabataan niya. Isa itong kampanang tinatawag na dingding ng pagpili. Kapag pinatunog ito, ang nilalang na naroroon ay ilalantad ang tunay na anyo at ang puso nito ay huhusgahan sa liwanag. Hinintay niya ang tamang oras. Nang nandoon na ang buong pamilya sa harap niya, pinatunog niya ang kampana. Ding! 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 At unti-unti, nagliwanag ang paligid ng bawat isa sa kanila. Hindi ito apoy. Hindi ito liwanag ng araw. Ito ay liwanag ng katotohanan. Ang batang lalaki, nagniningning ang puso. Ang batang babae, may ningas ng purong damdamin. Ang ina, may aninong lungkot ngunit may sinag ng pag-asa. At ang ama ay parang sinisilaban ng liwanag, ngunit hindi nasusunog. Sa halip, tinanggap niya ito ng buong loob. Kayo nga, sabi ni Mang Elias. Kayo ang natitirang liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa puntong iyon, sumambulat ang isang alingawngaw mula sa kabubatan. Kaya hindi namin kayo pababayaan. Gabi na naman sa San Roque. Ngunit kakaiba ang gabing ito. Parang hindi lang dilim ang bumalot sa langit, kundi usok na may kasamang buntong hininga ng mga espiritong galit. Sa gitna ng kagubatan sa likod ng bahay ni Mang Elias, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Una'y marahang pag-alon ng mga dahon. Tila hangin lang sa una, ngunit nang mapansin ng mga hayop sa paligid, nagtakbuhan ang mga ito na parang may paparating na sakuna. Sa loob ng kubo, napatigil ang batang babae sa kanyang ginagawa. Tatay, mahina niyang sabi. Naririto na sila. Agad na tumayo ang buong pamilya. Nagsuot ng mga anting-anting at inilagay ang itim na agimat sa gitna ng kubo. Lumapit sila kay Mang Elias. Magsisimula na ang una sa maraming gabi ng pagsubok, sabi ng ama. Hindi pa man sila nakakahanda, narinig na nila ang unang hudyat, isang matinis na sigaw na galing sa itaas ng puno ng balete. Kriik! Sumunod ang pagputok ng mga bubong. Tila may bumagsak mula sa langit. Wakwak. 1, 2, 5, 10. Lumilipad, paikot-ikot, naghahanap ng biktima. Kasunod ng mga ito, mula sa lupa, bumangon ang mga nilalang na tila may balat ng buwaya, ngunit ang ulo'y kahawig ng tao, mga sigbin. Hinihigop nila ang anino ng sinumang madaanan. Ang mga damoy natutuyo sa bawat yapak nila. Nagtipon-tipon ang mga nilalang sa paligid ng bahay ni Mang Elias. Nakatayo sila roon, libo-libong mata sa gitna ng gabi, at isang nilalang na may balabal ng usok ang lumapit. Si Itom. Ang tagapagsalita ng kadiliman.
Wala itong mukha, ngunit nagsasalita ito sa pamamagitan ng isip. Ibigay ninyo ang mga traidor. Ang pamilya ng liwanag na kumalas sa dilim. At ikaw, albularyo, umatras ka. Dahil kapag ikaw ay humadlang, isasama ka sa aming pag-aangkin. Ngunit tumindig si Mang Elias. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang sibat ng liwanag, nilubog sa langis ng mutya ng banahaw, at isinaboy ng tubig mula sa bundok ng Maria Makiling. Hindi kayo makakapasok dito. At sabay sabog ng liwanag mula sa gitna ng bakuran, isang sagradong bilog na guhit ni Elias ang umilaw. Nabulag ang mga nilalang ng kadiliman. Nagsigawan ang mga wakwak. Napaatras ang mga sigbin. At si Itom lumutang sa ere, galit na galit. Ito ang simula. Hindi ito matatapos dito. At sabay sabog ng lakas ng hangin, isang alingas-ngas ng itim na enerhiya ang bumangga sa proteksyon ni Mang Elias. Nyanig ang lupa. Nabasag ang mga paso. Nagsiurong ang mga alagang hayop. Ngunit hindi nabuwag ang bilog. Panahon na para malaman nyo, sigaw ni Mang Elias, na hindi lahat ng tao'y walang laban. Sabay bitaw niya ng sibat, tumama ito sa dibdib ng isa sa mga sigbin, at sumabog ito sa liwanag. Nagtilian ang mga nilalang. Tumakbo pa atras. Ngunit isang nilalang ang nanatili, isang dila-dila. May mahaba itong dila na parang ahas, at biglang pinatamaan ang isa sa mga post ng kubo. Natumba ito. Lumindol ang paligid. Doon na lumabas ang ama ng pamilya. Ako ang gusto ninyo. Narito ako. Ngunit bago siya tuluyang lumapit ang kanyang anak na lalaki. Tay, sama kami. Sabay silang lumabas ng bilog ng proteksyon. At doon, nag-iba ang ihip ng hangin. Tumigil ang lahat ng nilalang. Parang may bagong enerhiyang bumalot. Ang bata, biglang nagliwanag. Ang kanyang balat ay nagmistulang bituin. Tila may sinaunang espiritu ang bumalot sa kanya. Ako ang tagapagmana ng mutya ng balanse, sabi ng bata. At hindi ako papayag na muling maghari ang kadiliman. Sabay taas ng kanyang kamay, at lumitaw sa kalangitan ang isang pabilog na sinag, parang buwan, ngunit kulay pilak. Nagsisigawan ang mga wakwak. Napilitang umatras ang mga sigbin. Si Itom ay napaatras sa dilim. Hindi pa tapos ito, sigaw nito. Babalik kami. At sa susunod, isasama na namin ang mismong hari ng anino. At sabay sabog ng itim na alon, isang huling hampas ng dilim na tila nagmarka sa langit. Ngunit pagbalik sa lupa, tahimik na muli ang gabi. Ang pamilya ng liwanag ay nakatayo pa rin. Si Mang Elias ay buhay. At ang kanyang proteksyon, buo pa rin. Ngunit lahat sila alam ang totoo, ito pa lang ang simula. Matapos ang unang pagsalakay ng mga nilalang ng kadiliman, muling bumalik ang katahimikan sa San Roque. Pero ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Para bang may kung anong lamat na sa paligid. Ang hangin ay malamig, ang gabi ay masyadong tahimik, at ang mga bituin, tila umiiwas sa baryo. Habang nagpapahinga ang pamilya ng liwanag sa loob ng bahay ni Mang Elias, napansin ng albularyo ang kakaibang marka sa braso ng batang lalaki. Parang ukit ng sinaunang simbolo, hugis araw at buwan na magkasalungat. Hindi ito karaniwang tanda, bulong ni Mang Elias. Ito ay bahagi ng sinaunang sumpa. Nagsimulang hukayin ni Elias ang mga lumang tala, sinulat pa ng kanyang mga ninuno. Kinuha niya ang isang sagradong aklat na nakaipit sa ilalim ng altar, ang aklat ng tagapagsanggalang. Habang binubuklat ito, may lumabas na pahina na tila nilagyan ng selyo. Nang ilapit niya sa liwanag, lumabas ang isang mapa ng San Roque,
noong hindi pa ito tinatawag sa kasalukuyang pangalan. Sa ilalim ng orihinal na pangalan nito, nakasulat, Sitio Lihim, Daungan ng mga nawalang anito. Napasinghap si Elias. Ang San Roque ay hindi basta baryo. Isa itong taguan. Taguan ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Sa sumunod na araw, habang ang pamilya ay nag-aayos ng mga gamit, inanyayahan ni Elias ang ama ng pamilya sa likod ng bundok, sa isang lumang kuweba na minsang ginamit na lugar ng paghilom. May kailangan kang makita, anya. Sa loob ng kuweba, matapos alisin ang mga bato at tinik, nakita nila ang isang altar, hindi gawa ng tao, kundi ng mga diwata. Sa gitna nito ay isang ukit ng isang nilalang na may 2 anyo, isang aswang, at isang tagapagtanggol. Ito ang bantay hating gabi, paliwanag ni Elias. Isang nilalang na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihang balansihin ang liwanag at dilim. Ayon sa aklat, ang susunod na tagapagmana ay kailangang ipanganak sa daungan ng nawalang anito. Lumingon ang ama. Ibig mong sabihin ang anak ko? Tumango si Elias. Siya ang susunod na bantay hating gabi. Kaya hindi aksidente na napadpad kayo rito. Dinala kayo ng kapalaran. Habang isinusulat ni Elias ang mga revelasyong ito, unti-unti niyang naalala ang kwento ng kanyang lolo. Noong siya'y bata pa, may isang gabi raw na ang buong baryo ay nakakita ng itak na lumulutang sa langit, may apoy na asul. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagkaroon ng pare-parehong panaginip, isang nilalang na umiiyak habang tinatakasan ang kadiliman. Ito pala ay paalala na darating muli ang panahon ng paghuhusga. Kaya pala maraming albularyo sa angkan namin. Hindi kami ordinaryong manggagamot. Kami ang tagabantay ng lihim. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, sa bahay ng matandang si Aling Apura, na minsang pinaniniwala ang baliw, ay biglang sumiklab ang apoy sa kanyang altar. Lumabas siya sa bahay, at humiyaw sa hangin, dumating na nga. Ang batang tagapag-ukit ng panibagong kapalaran. At bigla siyang naglakad papunta sa bahay ni Mang Elias. Bitbit ang isang laman ng lumang bowl, isang bagay na hindi niya kailanman inakalang muling bubuksan. Ito, anya habang iniaabot ang isang pulso, dahil kailangang tapusin ang huling yugto ng sumpa. Si Lakandilim. Ang pinakaunang aswang. Ang ninuno ng lahat ng kadiliman. At ngayon pabalik siya. Sa kaibuturan ng kagubatan, kung saan hindi naaabot ng sinag ng araw at ang mga puno ay tila mga haliging binubulungan ng mga espiritu ng kaguluhan, nagising ang nilalang na matagal nang nakabaon sa lupa, si Lakandilim. Ang kanyang katawan ay mahaba't baluktot, parang pinagsamang katawan ng tao at ahas. Ang balat niya ay tila uling na nababalutan ng makintab na alkitran. Ang mga mata niya ay ginto, ngunit walang kaluluwa. At sa bawat hakbang niya, ang damoy nalalanta at ang hangin ay dumidilim. Nararamdaman ko na ang liwanag ang kapangyarihang minsan ko nang inangkin. Bumalik na ang bantay, tumigil siya sa harap ng isang sinaunang altar na yari sa mga buto, altar ng kanyang nasirang kaharian. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa gitna, at lumitaw ang isang lumang espada, espadang aninaw, sandatang kayang hatiin ang kaluluwa mula sa katawan. Kung siya ang pinili ng mutya, ako ang pipili ng wakas. Samantala, sa San Roque, patuloy ang paghahanda ng pamilya ni Elias at ng batang tagapagmana. Ngunit nagsimulang manlumo ang ilan sa mga kasapi ng baryo. Mula sa simbahan hanggang sa palengke, may mga nagsimulang magsalita, bakit sila ang pinoprotektahan ni Elias? Hindi ba't sila ang dahilan kung bakit muling gumulo ang gabi? Dapat pa ba silang panatilihin sa baryo? Ang dilim ay hindi lang pala sa anyo ng halimaw. Minsan, ito'y pananampalatayang nawawala.
Nabalitaan ito ni Elias. Ngunit alam niya hindi ito oras ng pag-aalinlangan. Kailangan niyang ipaliwanag. Nagtipon sila sa gitna ng plaza. Sa liwanag ng mga sulo, tumindig si Mang Elias at nagsalita, ang dilim ay matagal nang narito. Hindi ito dumating kasama ng pamilyang ito. Sa katunayan, sila ang may dala ng natitirang pag-asa. Ang batang ito, siya ang tagapagmana ng mutya ng balanse. At sa bawat henerasyon, isang tao lang ang pwedeng piliin. Hindi siya naparito para saktan kayo, kundi para iligtas tayo mula sa pinakamalupit na nilalang sa kasaysayan, silakan dilim. May ilan pa ring nagdududa, pero mas marami ang tumahimik. Lalo na nang ang bata ay humarap at nagsabing, hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Pero sisikapin kong ipaglaban ang lugar na ito. Ang mga tao. Ang inyong mga anak. Kung kailangan kong isakripisyo ang sarili ko, handa ako. Mula sa likod ng karamihan, si Aling Apura ay humikbi. Ganyan din ang sinabi ng unang bantay, 400 taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa man natatapos ang gabi, naramdaman na nila ang unang hudyat. Umalinggaw sa buong baryo ang malalim na ugong. Sa langit, biglang nagdilim. Wala ng buwan. Wala na ring bituin. Para bang nilamon ng isang higanting anino ang kalawakan. At mula sa hilagang bahagi ng kagubatan, nakita nila ang isang makapal na ulap ng itim na alikabok papalapit. Shavne, bulong ng mga matatanda. Alakan dilim. Sa loob ng bahay ni Elias, inilabas niya ang pinakatatago niyang anting-anting, ang mutya ng apoy. Isang makintab na batong kulay kahel, kayang magbigay ng apoy na hindi nauubos, ngunit isang beses lang maaaring gamitin. Iabot mo ito sa bata, kung ako'y mawalan ng malay, sabi ni Elias sa ama. Sa kabila naman ng baryo, ang batang lalaki ay nananaginip. Sa panaginip niya, nakita niya ang isang anyo, isang babae na may mahabat puting buhok at balat na kumikislap na parang kristal. Ako ang diwata ng balansing kalikasan. Ang iyong kapalaran ay nakatali sa akin. Ngunit ikaw ang pipili kung paano mo ito gagamitin. Paano ko siya matatalo? Tanong ng bata. Hindi mo siya kailangang talunin, kailangan mo siyang gisingin. Dahil minsan din siyang bantay, tulad mo. Nagising ang bata sa pagkakaidlip. At pagmulat niya, naroon na si Elias, si Aling Apura, at ang kanyang ama't ina. Nasa gitna sila ng bakuran. Sa harap nila, nagsisimula ng lumamig ang lupa. Mula sa kadiliman, may lumalabas na anino na tila ulap. At sa gitna nito isang peres ng gintong mata. Tunay kang ang pinili. Ngunit pinili rin kitang tapusin. Boom! Isang alon ng enerhiya ang tumama sa buong baryo. Nanginig ang mga dingding. Nabasag ang mga bintana. Ang mga ilaw isa-isang namatay. At doon nagsimula ang digmaang hindi lang ng kapangyarihan kundi ng paniniwala. End of Part 7. Next up, Part 8, ang huling labanan, liwanag laban sa dilim. Kapag ready ka na para sa climax ng storya, sabihin mo lang, next. 8. Ang huling labanan, liwanag laban sa dilim. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang apoy mula sa puso ng mga taong may paniniwala ang nagsilbing liwanag. Ang buong San Roque ay tila huminto sa paghinga. Sa gitna ng plaza, humarap ang batang pinili ng mutya, at silakan dilim, ang nilalang ng sinaunang kasamaan. Hindi pa man sila naglalaban, nagsimula nang bumagsak ang ulan, ngunit hindi tubig ang dala, kundi abo. Lahat ng ginawa niyo ay walang saysay. Sa huli, ang dilim pa rin ang mananatili, bulong nila kan dilim, habang ang anino sa paligid ay gumagapang. Pero bago pa siya makaabante, humarap si Elias, bitbit ang mutya ng apoy, at sumigaw,
Sa ngalan ng liwanag at katotohanan, hindi kami urong. Itinapon niya ang mutya sa hangin, isang matinding liwanag ang sumabog, pansamantalang pinalambot ang anino ni Lakandilim. Ngayon, bata. Ituloy mo na, tumindig ang batang tagapagtanggol. Sa kanyang kamay ay sumiklab ang espadang gawa sa liwanag. Tila isang sandata ng diwata, yari sa purong enerhiya ng paniniwala, pagmamahal, at lakas ng loob. Hindi kita kinamumuhian. Ngunit hindi ko hahayaang saktan mo pa ang iba. Ang espada ay umapoy. Ang hangin ay tumigil. Maging ang oras ay tila nagdahan-dahan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, liwanag at dilim. Sa bawat hampas ng espada ng bata, may sinag na lumalabas. At sa bawat aninong ipinupukol ni Lakandilim, may bahagi ng lupaing natutuklap at nawawala sa kulay. Ang baryo ay naging larangan ng digmaan, ngunit hindi ito digmaang pisikal lamang. Ito'y labanan ng kalooban. Sa isang sandali, nadaplisan ang bata. Tumilapon siya, duguan ang gilid ng ulo. Napaluhod. Hindi mo ko kayang talunin. Ako ang orihinal. Ako ang una. Ako ang wakas, bulong ni Lakandilim habang papalapit. Ngunit habang inaabot niya ang bata, biglang may liwanag na bumalot sa paligid ng bata, isang liwanag na nagmumula sa puso ng buong baryo. Isa-isang lumabas ang mga tao. Ang mga dating takot ngayon ay nagbitbit ng sulo. Ang mga dating nagduda ay humakbang palapit. Hindi ka nag-iisa, sigaw ng ama. Ipaglalaban ka namin, dagdag ng ina. Bantay ka man ng liwanag, anak ka rin ng San Roque, wika ni Elias. Lalong lumiwanag ang espada ng bata. Napatigil si Lakandilim. Ano to? Hindi ito kapangyarihan ng iisa, tama ka, sagot ng bata habang tumayo. Ito ang kapangyarihan ng mga taong naniniwala. Shraag! Isang huling hampas ng liwanag ang tumama sa katawan ni Lakandilim. Pumunit ito sa gitna, hindi para patayin siya, kundi para ibalik ang bahagi niyang dating liwanag. At sa huling sandali, nakita nila ang tunay na anyo ni Lakandilim, isang batang lalaking puno ng galit, tinanggihan, iniwan. Isa ring tagabantay na nawala sa dilim ng kanyang sariling lungkot. Salamat sa pagpaalala, bulong niya habang unti-unting nagiging abo. Bantayan mo silang mabuti, Buff. Tumigil ang ulan ng abo. Binalikan ng kulay ang paligid. Ang mga ibon ay muling tumilaw. Ang mga bituin, isa-isang bumalik sa langit. At sa gitna ng plaza, tumayo ang batang tagapagmana, pagod ngunit buo. Sa kanyang dibdib, nagniningning ang mutya ng balanse, mas maliwanag pa sa alinmang bituin. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik sa tahimik na pamumuhay ang San Roque. Ngunit alam ng lahat, hindi na sila basta-bastang baryo. Isa silang baryong tagapagbantay ng kasaysayan. Si Elias ay namahinga, at ipinasok sa pangangalaga ng matandang si Apura ang susunod na henerasyon ng mga albularyo. Ang bata ay lumaking ginagalang, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang puso. Ang tunay na liwanag, ani Elias sa kanyang huling tala, ay hindi nanggagaling sa araw. Ito'y nanggagaling sa mga taong marunong maniwala, magpatawad, at magmahal, kahit sa gitna ng dilim.